pag-usapan muna natin yung tungkol sa health. Okay? Meron po kasi, I promised a lot of people who requested me to do a vlog about the things that I know with regards to alternative medicine. For most people who knows me, dun sa mga nakakaalam, I'm an alternative medicine doctor. Complementary medicine po ang inaral ko. So we are not against Western medicine. Pero may mga bagay-bagay po, because I studied TCM also, na nakikita ko kuminsan sa TikTok na hindi applicable sa lahat ng tao. Kaya mag-iingat po kayo sa pagsunod sa mga sinasabi sa TikTok o kaya sa Facebook o sa internet, sa social media. Katulad po ng yung may nagbebenta po ng juicer, yung portable juicer. Ang sabi niya, hindi ko na po banggitin kung saan. Sabi po niya, yung mga prutas daw po na ganito at ganyan, pag pinaghalo mo at dinusing mo araw-araw, mas marami kang iinumin, ay lalakas ka. Hindi po niya nabanggit na bawal yan sa diabetes. Hindi po lahat ng tao ay dapat nag-juicing ng fruit juice. Kasi ang fruits po kaya tinawag na fruit dahil po sa fructose. Ang fructose po ang ibig sabihin ay sugar. So if you're diabetic, kung gusto mo talagang kumain ng prutas, kumain ka po ng, kainin nyo po, nguyain. Pwede po yun. In moderation. Okay? Kaya ang hirap po pagka yung makabenta lang, sasabihin kung ano-ano na hindi naman totoo, na nakakasira sa health ng ibang taong wala namang hindi nila po masyadong alam. Yun. When I do regression, I can bring my patient to a place where they could connect with their spirit guide. Several times na nangyari yan. Sila naman na nakakaalam at kung pumapayag yung spirit guide. I'm a clinical hypnotherapist, but at the same time, I do regression as well. Clinical hypnotherapist po, may kinalaman dun sa mga addiction na tinutulungan ng hypnotherapist para without taking drugs or medication, maalis ang kanilang mga addiction. Pero ginagamit ko pa rin yung yung aking hypnotherapy sa regression kasi maraming nagre-request. Katulad ng mga taong hindi maintindihan kung bakit sumasakit ang tiyan, wala namang makita o ma-detect kahit saan bansa sila magpunta sa ospital, mga specialist na hindi matanggal yung sakit sa tiyan. So pupunta sa akin, magpapa-regression. And that's when I check. Yun po ang may kinalaman sa health. After the third session, we realized na dun sa kanyang several lifetimes, ang kanyang ikinamamatay ay palagi siyang impaled o nasasaksak o nababaril sa tiyan. Kaya palaging masakit ang tiyan niya. Kasi yun po ang cellular memory. Lahat po tayo meron yan. Na pag naaalala, hindi na nakakalimutan yan ng ating cells kahit na sa susunod ng mga lifetimes. Okay? So, nagagamot po yan. Kasi once you recognize it, there's closure. Nawawala. Yun po. You can ask your spirit guide. If you want to talk to your spirit guide, you do astral traveling and make a request. No, not, sorry, forgive me, my mistake. Hypnotherapy po yun. People that I hypnotize normally are able to meet and talk to their spirit guides. In fact, yung isang TikToker na very famous ngayon, hypnotherapist. Lahat ng information niya, nakukuha lang niya sa kanyang mga pasyente at yun ang rini-relay nila sa inyo. Ako partly, ganun din. Yung ibang information na nakupulot ko sa kanila, na sinishare ko sa inyo, galing sa kanila. Pero generally, I'm talking about 95% of the time, ang sinishare ko po sa inyo, experiences ko, because I was born with a gift.
mahirap po intindihin, mahirap din tanggapin para sa akin at pag-usapan dahil ang dami po kasing luko-luko na basher na mabuti-buti na nga ngayon na intindihan ng mga tao nung araw. Abril, yung nasa astral traveling pa rin tayo, no? Oo, yun pa rin ang kadalasang request ninyo. Ano po ang purpose ng astral traveling? Una sa lahat, kailangan maintindihan mo muna kung ano ang astral traveling bago itanong ang purpose. Okay, ang astral traveling ay nangyayari sa lahat ng tao. Walang kinalaman sa witchcraft. Hindi ito esoteric, hindi ito may kinalaman sa alchemy, wala pong ganyan. Yan po ay natural phenomenon, thank you for the heart, na nangyayari sa bawat tao na natutulog. Pag tulog po tayo, nagkakaroon tayo ng out-of-body experiences, o OBE ang tawag po doon. Astral traveling while we're sleeping. Tuwing mananaginip po tayo, hindi naman lahat ng oras kasi merong minsan nananaginip kapag sobrang busog. May panaginip po na pagka naalala mo pagising mo, parang napagod ka, may pinuntahan ka, o kaya ang saya-saya mo. Kung kuminsan naman nagising kang umiiyak ka, kasi may pinuntahan ang iyong kaluluwa na lugar na gusto niyang puntahan para mabisita yung kanyang mga kaibigan, o kaibigan mo na yumao na, o kailangan lang niyang mamasyal kasi hindi naman nag-iintay ang kaluluwa natin na nakatanga lang pagtulog tayo at inaantay tayong magising. Yun po ang astral traveling. It's a natural phenomenon. Natural po yun. Yun po, yung astral traveling naman na conscious ka, ibig sabihin, natuto kang mag-meditate, natuto kang napag-aralan mo kung paano magamit ang astral traveling sa pamamagitan ng pag-attend, katulad ng klase ko. Pag natuto ka nito, pwede mong i-program kung saan ka pupunta bago ka matulog. Pwede mong sabihin sa sarili mo na sana maalala ko kung ano ang, thank you, maalala ko kung saan ako nagpunta pagising ko. Training din po yan. You know, you have to always remember to do the proper things. Kaya tinuturo ko nga po yan. Tapos, unti-unti, if you keep doing it at naalala mo palagi, nabubuksan ng unti-unti ang iyong third eye. Yun po. Ngayon, ang purpose, katulad po ng tinatanong mo, Mia. Ang purpose po niyan, kung consciously gusto mong magawa yung astral traveling, is for you to be able to enhance your spirituality. Kasi before you do that, I will ask you to pray, to do what's right. You will be able to see things that you wanted to see na hindi mo kailangang magbayad ng pamasahe. I mean, makakapasyal ka kung saan-saan. Ngayon, ang nararating lang ng mga nag-astral travel na consciously, ibig sabihin na alam nila na ginagawa nilang mag-astral travel, ay yung kakayahan ng kanilang enerhiya. Hindi po yung ibig sabihin pag natuto kang mag-astral travel, pwede ka nang pumunta sa lahat ng lugar, katulad ng Akashic Record. Hindi po. Depende kung anong klaseng pagkatao at grado meron ng iyong kaluluwa. Oo, if you do GM, if you do astral traveling, you go to different dimensions. That's possible. What is the dark side of astral traveling? Wala. Dark side ng astral traveling, pag natutulog kang hindi mo maalala yung, kasi panaginip basically is astral traveling. So, ang bad side lang doon, kung pangit yung panaginipan mo, pangit yung napuntahan mo, but you're still safe. Babalik at babalik ka pa rin sa katawan mo. Hindi totoo yun na hindi nakakabalik sa katawan at masasapian ng iba yung katawan mo habang wala ka. Hindi po totoo yun. Walang ganon. Kasi po, meron tayong cord. Meron po tayong cord na para tayong saranggola na pagka kailangan bumalik, ibinabalik. Wala kang choice, makakabalik. Kaya nga po kung minsan, yung mga taong biglang nagising, parang nahulog, yun.
pwede po bang I don't know if you can do that. Meron kasing nag-message sa akin, kung pwede daw ba siyang mag-astral traveling pagkatapos makita niya yung mga answer doon sa exam. Sabi ko, masama yun. Hindi gagawin yun. Besides, I don't think you can do that. Kasi there's still a law that we follow. Ang kaluluwa natin, alam yung mga laws. Alam. Tayo lang yung physical self natin na matitigas ang ulo. Kapag nag-astral travel po, normal po ba naman? Hindi. Yung ringing ng ears, hindi. Meron kang maririnig, pero hindi yun hindi ibig sabihin ay konektado sa astral traveling. Kung minsan, because of the Schumann's resonance, I am sure some of you are familiar with the Schumann's resonance, nag-iiba na po kasi talaga yung frequency ng Earth, nag-upgrade tayo, yung iba naiiwan, yung iba hindi. Most sensitive people will have that effect on their ears. Naririnig po nila yung ringing, kung minsan nahihilo, unless, of course, high blood kayo. Ibig ko sabihin, yung mga normal na wala namang sakit, parang pagod or antok. Yan po.